from the very start, sinasabi ko, lahat ng nangyari dito sa flood control projects are crimes. It would be considered as crime against humanity for the simple reason na uh, ang gobyerno na andyan nagbibigay ng serbisyo para maayos ang pamumuhay ng mga Pilipino. Alam mo tayong mga Pilipino, yung citizens, nagbigay tayo nung hinalal natin sila, may mandato tayong binigay sa kanila, nagbigay tayo ng karanyaan ng ating kapangyarihan at karapatan para ang pamahalaan ang maging mag-govern sa atin, no? Pero ang nakikita natin dito talagang pabaya na sa atin, no? Nakakalungkot diyan sa Cebu kasi hindi mo naramdaman na naman ang gobyerno. Kung maalala nyo po ay pinagmalaki yung 5,500 na mga natapos na flood control after ng ilang buwan. Parang halos ganito rin yung panahon po, Prof, no? Nang makita natin ang malawakang mga pagbaha dito naman yun sa area ng Luzon, and this time abay yung second na may pinakamalaking pondo aside sa Bulacan daw yung top ang Cebu area. Abay, grabe po yung lawak ng pinsala, dala ng Tinyo, at makikita natin mismong mga syudad, mismo sa mga subdivision, abay binaha po, Prof. Ano po yung basa po ninyo dito? Well, alam mo, Admar, nakakapanlumo na tingnan ang Cebu, lalo na yung mga larawan na nakita natin, no? Usually, pag sinabi nating Cebu, talagang magandang lugar yan, primera klase, ang mga bahay. Nagulat na lamang tayo na grabe ang tindi ng baha, halos hanggang sa kisame ng bahay, yun na lang nakikita. Nakita rin natin yung mga sasakyan na halos nagka-rumble-rumble at nakapatong sa isa't isa. Never tayong nakakita ng ganyan. Siguro yung Yolanda na ang pinakamatindi. Pero ito, talagang nakakalungkot dahil ang Cebu ay bumabangon galing sa earthquake tapos nagkaroon ng ganito. Nakakalungkot kasi sinabi ng governor na more than 200 billion to 50 billion. 26 billion. Ilan? 26 billion yun sa kanyang post. 26 billion, oo. Na gastos diyan sa, again, flood control. Parang hindi yata naman nagawa ng maayos, no? So ako, ang parati ko nang sinabi nung ang focus nasa Bulacan, tingnan nyo ang lahat ng probinsya. Kasi kung Bulacan lamang, dinadaan tayo dito tayo tumingin Dapat nakikita ang bawat probinsya. Ang nangyayari niyan, ang nagfa-fact check sa gobyerno at tayo nagugulat ay mismong kalikasan na. So imagine mo ito nangyari sa Cebu. Nakakapanlumo, lalo na yung iba na kayang bumangon muli, okay? Pero yung ordinaryong tao na unang-unang reklamo kalam sa sikmura, gutom, at ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, lalo na yung mga bata, no? Nakakalungkot. Talagang nakamamatay ang korupsyon, Prof. Isa ito sa mga ebidensya. May tuturing na ba ito na crime against humanity rin? Ako, from the very start, sinasabi ko, lahat ng nangyari dito sa flood control projects are crimes. It would be considered as crime against humanity for the simple reason na ang gobyerno na andyan nagbibigay ng serbisyo para maayos ang pamumuhay ng mga Pilipino. Alam mo tayong mga Pilipino, yung citizens, nagbigay tayo nung hinalal natin sila, may mandato tayong binigay sa kanila, nagbigay tayo ng karanyaan ng ating kapangyarihan at karapatan para ang pamahalaan ang maging mag-govern sa atin, no? Pero ang nakikita natin dito talagang pabaya na sa atin, no? Nakakalungkot dyan sa Cebu kasi hindi mo naramdaman na naman ang gobyerno. Tahimik ang gobyerno ngayon lamang Thursday.
nagsalita tungkol sa nangyari nung Lunes. Hindi ko maintindihan kung ganun na lang ba at hindi na natuto sa mga sakuna na nangyari nung una. Kasi kung ganyan ng ganyan tayo at hindi tayo nag-i-improve, may maling-mali ang pag-handle sa mga ganitong sakuna. Sabi nga nung isa na nasalanta, no, hindi sana disaster eh. Kung yung mga taxes na gamit ng tama, ngayon naging disaster kasi akala namin proprotektahan kami at dahil ang aming taxes ay ginamit para sa mga proyektong iba't iba, ay hindi rin pala nangyari, no? Critical rin dyan yung pagkakalbo ng highlands, ng hinterlands ng Cebu. Ah, Critical rin yung mabilis na urbanization na nakita mo brown ang tubig at nanggaling sa mga lugar na halos kalbo na. So nakakalungkot 'yon. And kumbaga marami nabanggit mo nga kanina yung mga ano sanga, ang daming sanga. Umabot sa syudad yung mga sanga dala ng mga pagbaha na ito at yung subdivision nga kumbaga sabi nga first time nilang na-experience ito kasi kung mayroong history na talaga diyan, walang titira diyan eh. Walang mga may kaya sa buhay na titira diyan. Kita natin, sabi ko parang ako, taga Visayas ako, taga Dumaguete ako. Pero first time kong nakita ito sa Cebu na mismong sentro, mismong pinaka-syudad mismo at sa subdivision pa na area. Kung kailan pa na merong flood control project, parang mas lumala yung mga pagbaha, Prof. Oo, Admar, at saka makikita natin diyan ang typhoon or natural calamities, hindi walang pinipili kung mahirap, mayaman. Lahat ngayon nagulat dito sa nangyari sa Cebu. At ako, ang panawagan ko lang kay Gob, laksan ng loob kasi napakahirap ang isang leader na kaya-elect lamang sa posisyon, sunod-sunod ang mga nangyayaring sakuna at hindi naman siya kaalyado nitong administrasyon na ito. So talagang makikita mo, nakikiusap siya at humihingi ng tulong. Sana wag nating tinan yung kulay ng politika at kaagad matulungan itong mga ito. Opo. And dito po sa mga pangyayari pong ito, ma'am, lalo na po dito sa mga pangyayari diyan sa Cebu at hindi ito first time na nakita natin dito din sa Luzon. Merong ginagawang pamamaraan ang gobyerno ngayon na kesyo, alam mo na, after 1 year sa harap din ng mga kongresista, same year, after 1 year nung nagsalita din siya sa kanyang SONA, mahiya naman na kayo. Ang tanong ngayon, yung sa pagbabudget po kasi natin, no? Isang salaan lang po ba 'yan? I-check lang po ba 'yan? Ito okay na to, aprobahan or napakarami ng pagdadaanan po ng budget at least man lang hindi ganito kalala kasi marami pong mga nagsasabi, mga mambabatas, dating mambabatas, mga kritiko nitong budget natin ngayon na umabot na po sa sukdulan yung kumbaga pinaka-corrupt daw na budget natin. Pero dumaan yan sa masusing pag-aaral kung pinag-aralan sa executive pa lang, sa kanilang papanukala sa legislative, tapos balik ulit sa Office of the President, sa executive po, Prof. Admar, hindi ako naniniwalang na pag-aralan ng maigi eh. Kasi tayo ngayon lang natin na lalaman na meron palang leadership fund na sa NEP pa lang may insertions na. So doon pa lang pumapasok yung politika. Nakita rin natin yung paano naging pambababoy sa BICAM report, no? Nakita rin natin yung role ng small committee
Hanggang ngayon yan, hindi pa naman malinaw eh. Hindi mo maintindihan ano ba talaga nangyayari. Nagfa-file sila ng mga kung ano-ano, pero hindi natin makita sino ba nag-design ng ganitong sistema. Una. Pangalawa, sino ba ang nag-enable na itong design na ito mapondohan? Pangatlo, sino ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga DEs para mag-define ng porsyento na binibigay as kickbacks? Yun, hindi pa natin nakikita eh. Masyado ang focus sa Bulacan, masyado ang focus sa ilang mga mambabatas. Ang akin lang, nasabi ko na rin ito sa inyong show, na unang-una, tingnan nyo ang Ilocos Norte, tingnan nyo ang Davao City, tingnan nyo at that time Sorsogon, tingnan nyo ang Leyte. Maniniwala ka ba naman sa Leyte, 66 contractors ang may proyekto sa probinsyang ganyang kaliit? So magtataka ka, ano yon per kilometro ng daan, iba ang kontraktor? So makikita mo, pag pinag-aralan mo siya by province, makikita mo sino ang probinsya na linoloko ng politiko ang kanilang mga constituent. Kasi kung hindi natin gaganyanin yan at iaalaw natin na ang kulay ng politika as in, hindi, since panahon pa yan ni Duterte, hindi, sa Davao City maghanap kayo dyan. Hindi yan eh, hindi na-cure yung problema ng taong bayan. Ang taong bayan, tinatanong, sino ang namuno? Sino ang nag-design? May nag-design yan. Sino ang nagsabi itong mga kontratistang ito? Sino ang nagsabi i-park nyo dyan? Sino ang nagsabi? Ang daming variation ng dating alam natin na pork barrel. Yung pork barrel noon, napakasimple eh. Isang amount, pareho kayo. Kung masipag ka, baka meron ka. Pag nag-defend ka ng isang ahensya, baka meron ka. Pero pareho dito hindi eh. At imaginein mo na ang budget, pinag-aawayan nila, at talagang yumayaman ang politiko dahil dyan. So, dapat yan matapos at makita ng taong bayan, sino ba ang naggawa ng planong yan? May naggawa ng planong yan. Imposibleng walang naggawa ng plano niyan. Kasi alam nila kung paano hatian eh. At alam nila kung ano ang gagawin ghost projects at ano ang hindi. So, at hindi ako naniniwala na yan lamang ay sa baba. Hindi ka makakakulimbat ng 1 trillion pesos na hindi alam ng pinaka-head ng bansa natin. Opo, no? Nakakapadlubo dahil napakalaki po ng budget nito. Maririnig na natin, magbubukas na naman ng panibagong klase ng tax. Maririnig natin na istrikto sila sa pagkukuha ng tax. Pero yun nga, pagdating naman doon saan napupunta yung tax namin, maririnig pa natin na i-justify pa yung pagbendalo. So pwede rin ba nating ibendalo? Sasabihin ng mga taxpayer, pwede ba naming hindi na lang kami muna magbabayad ng mag-moratorium muna kami sa pagbabayad ng tax kasi parang hindi nyo pa nagastos ang tama yung una naming ibinayad na tax. Kung pwede lang, Prof. Oo, at saka marami nakakaasar dyan, no? Systemic at parang ninonormalize. Hindi pa pwede ang korupsyon ay normal sa isang bansa. Hindi pa pwedeng nakagawian na eh. 'Di ba? Hindi pa pwede 'yan. Hindi rin pa pwede na ang politiko nakasawsaw sa pondo ng bayan. Kasi makikita mo naman anong epekto sa atin. Parati ko naririnig noong 19th Congress na sinasabi sa mga freshmen, stay with me and I will make you a millionaire. Hindi naman ang pagiging public servant ay equivalent sa kita mo, no? Kumita kayo ng marangal, wag sa pondo ng bayan. Kasi yung pondo ng bayan, pag yan nilinoko nyo, yan ang epekto.
ang serbisyo napakasama. At tuwing may kalamidad, ang taong bayan, ang constituents ninyo, ang nahihirapan. Saan ka nakakita, no? Ang nanay, karga-karga ang bata, nasa bubong. Diyan sa Cebu, may isang picture na talagang sabi ko, magagalit ka eh. Kasi hindi dapat ganon. And yet, nung nagkakaganyan, hindi mo nararamdaman ang gobyerno. Hindi mo sila nakikita. Ha? Hindi mo sila matakbuhan. You're on your own. Si Juan de la Cruz ay nag-iisa. Ikaw ang mapipilitang lumaban, tumayo, maghanap uli ng trabaho, magsubi ng kita para maibangon ang pamilya. Ano nangyari sa mandatong binigay mo sa gobyerno? 'Di ba may social contract tayo eh. Nag-agree tayo na sige, hindi namin gagamitin itong aming karapatan, ibibigay namin sa gobyerno para kayo ang magbigay sa amin ng serbisyong dapat. Yaan ba sa mga larawan na yan, nakita mo ang gobyerno? May serbisyo ba? Yun ang nakakalungkot.